Kapag nakikita kami sa school, ngumingiti pa rin ako at tumatawa pa rin sa mga kwento niya. Kahit sa loob-loob ko, may parte sa akin na gustong magtanong kung kailan kami huling nagkasama gaya ng dati. Kung napadpad ka rito, baka may pinagdadaanan ka, o baka gusto mo lang makinig, o baka gusto mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Pwede rin namang may payo ka na gusto mong ibahagi. Sa channel na ito, binibigyang boses ang mga kwentong matagal na kinikimkim. At sa dulo ng bawat kwento, pag-usapan natin ang problema mo. Baka may paraan pa. Tara, pag-usapan natin yan. Dear Kuya Eli, hi po. Tawagin niyo na lang po akong Alex. Matagal na po akong gustong magsulat sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Kasi wala naman talagang malaking problema. Wala namang sigawan, walang away. Pero wala ring malinaw na dahilan. May best friend po kasi ako. Ilang taon na rin kami magkasama. Siya yung taong kilala ako kahit tahimik lang ako. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang unti-unti po siyang lumalayo. Hindi naman biglaan, kaya hindi masyadong halata. Parang isang araw napansin ko na lang na ako na lang lagi yung nauunang nagbe-message. Ako na lang lagi nagtatanong kung gusto niyo bang kumain. Kapag nagre-reply siya, maayos naman. Wala namang masamang tono. Pero ramdam ko po na may nagbago. Dati kasi, sabay kami sa mga tawanan. Ngayon, nakikita ko na lang siyang tumatawa kapag may kasamang iba. At ako po, nandito lang ako sa gilid. Iniisip kung kailan nga ba nagsimula ang lahat ng ito. Habang sinusulat ko po ito, sinusubukan kong balikan kung kailan ko unang naramdaman na may kulang na. Siguro nagsimula lang po ito sa mga maliliit na bagay. Dati kasi, sabi kaming umuwi. Ngayon, nauna na siyang magsabi na may lakad siya. O minsan nga, hindi na lang nagsasabit basta umaalis. May group chat po kami, Kuya Eli. Dati, pareho kaming active. Ngayon, nakikita ko siyang online. Tumatawa sa usapan ng iba. Habang ang huli kong message ay nakasin lang lagi. Sinabi ko sa sarili ko na huwag mag-isip ng masama. Na baka busy lang siya. Na baka ako lang ang nag-overthink. Pero Kuya Eli, may mga araw po na ramdam ko na hindi na ako kasama sa mga plano niya. Nalaman ko na lang sa stories, sa mga litrato na post niya na hindi na ako kabilang. Hindi naman po ako galit, pero mas madalas po akong nalulungkot. Kasi pakiramdam ko, may mundo siyang ginagalawan na maayos at wala na ako roon. At ako, unti-unting nasasanay na rin sa idea na baka hanggang doon na lang talaga ang pagkakaibigan namin. Dumating na po sa point na tinatanong ko na ang sarili ko kung ano ba talaga ang problema. Masyado lang ba akong demanding? Sobra ba akong attached? O baka dapat sanay na akong hindi laging nauuna? Kaya sinubukan ko pong magbago, Kuya Eli. Hindi na ako masyadong nagme-message. Hindi ko na siya kinakamusta o inaaya na kumain. Sinabi ko sa sarili ko na ganito na lang dapat. Tahimik. Huwag maging istorbo. Kapag nakikita kami sa school, ngumingiti pa rin ako at tumatawa pa rin sa mga kwento niya. Kahit sa loob-loob ko, may parte sa akin na gustong magtanong kung kailan kami huling nagkasama gaya ng dati. Minsan may mga sandali po na gusto ko pong mag-open up, pero nauunahan ako ng takot. Takot na baka sabihin niyang, "Ganun ka ba sensitive?"
Kaya mas pinili ko na lang pong manahimik. Pero Kuya Eli, nakakapagod po palang magpanggap na okay lang habang unti-unti kang nauubos. May isang gabi po na tumatak sa isip ko. Nakahiga na ako noon at hawak ang aking cellphone. Paulit-ulit na tinitingnan ng screen. Online siya. Gusto ko sana mag-message. Gusto kong tanungin kung kamusta siya. Pero bigla akong naisip, kailan nga ba siya huling nagtanong kung kamusta ako? Kaya hindi na ako nag-message. Ilang minuto ang lumipas. Hanggang naging oras. Nakatulog na lang po ako may bigat sa dibdib. Iniisip kong napapansin niya ba ang pagkawala ko, kahit konti lang. Kinabukasan, wala ring message. Doon ko po unang naramdaman na baka kaya naman pala ng mundo niya na magpatuloy kahit wala na ako. Hindi naman ako umiyak ng malakas. Pero tahimik akong napatingin sa kisame at tinanong ang sarili ko kung hanggang kailan ako maghihintay sa taong hindi na ako hinahanap habang tumutulo ang aking mga luha. May araw po na nagkalakas loob na sana ako magsalita. Magkasabay kaming naglakad pa uwi mula sa school. Tahimik lang. Ilang beses kong sinubukang magsalita pero parang laging kulang ang hangin para makapagsimula. Gusto ko pong sabihin na na-miss ko siya bilang best friend ko. Na nasasaktan ako kapag pakiramdam ko ay hindi na ako mahalaga sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita ay nagring ang phone niya. Ngumiti siya, Kuya Eli. Ibang ngiti. Sinabi niyang mauna na siya at may hinihintay daw. Tumango lang po ako at sinabi kong okay lang. Pagkatapos noon, doon ko po na-realize na baka hindi talaga akong kailangan niya kausap. Na baka matagal na pala akong naghahanda sa taong hindi naman handang makinig. Nadurog po ako noon, Kuya Eli. Umuwi po akong dala ang mga salitang hindi ko na ilabas at naipon sa aking isip. Bigla akong natauhan na baka ang pinakamahirap pala ay manatili sa lugar kung saan hindi ka na kinakailangan at hinahanap. Hindi po ako bumalis ng biglaan. Unti-unti lang. Hindi na ako nag-aaya. Hindi na ako nagre-react sa stories niya. Hindi na ako naghihintay ng reply bago matulog. Parang pinractice ko po ng mawala nang hindi niya napapansin. May mga araw na umaasa pa rin ako na siya ang unang magtatanong at mangangamusta. Pero dumating na po talaga ang point na napagod na lang talaga ako. Hindi naman dahil wala akong pakialam, kundi dahil masakit pala magmahal sa lugar kung saan kailangan mong paliitin ang sarili mo. Ngayon po, Kuya Eli, tingin ko'y magkaibigan pa rin kami. Pero sa loob-loob ko ay para na ako nagpaalam na hindi binibigkas. Bagay na nauna niyang ginawa sa akin. At ang tanong ko po ay, mali ba na kusa akong hindi magparamdam at unti-unting umalis sa paningin niya? Mapapansin niya kaya yun? Masakit sa akin pero mukhang hanggang doon na lang talaga siguro ang yugto na aming pagkakaibigan. Yun lang po at salamat, Alex. Well, Alex, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Minsan talaga, yung mga masasakit na bagay hindi natin mailabas at kinikimkim natin. Sa kaso mo, tahimik ka lang at yun ang mas masakit. Sa tanong kung tama ba yung ginawa mong pag-iwas, well, hindi ko naman masasabing mali ka sa pagpili ng sarili mo, no? Kasi, ang mas maki-question pa kasi yung nanatili ka sa isang relasyon na unti-unti kang inuubos at lalo na wala namang malinaw na dahilan. Basta pakatandaan mo, yung
Okay din naman yung may connection ka na hindi mo kailangan ipaglaban na mag-isa. Yung tipong ikaw lang ang palagi nag-a-adjust, nag-iintindi. Kasi yung nagtatago ng nararamdaman para hindi makasakit hindi na yun okay. Hindi rin naman kasalanan ng mapagod sa sitwasyon mo. At hindi ka hinaan ng umalis kapag ang pananatili ay masakit na. Maaring wala ka na rin narinig na paalam mula sa kanya, pero malinaw naman ang ginawa mo. Pinilit mong huwag talikuran ang sarili mo. At sana kung dumating ang araw na hanapin ka niya may babalikan pa siya. Hindi na sana magkaroon ng pagmamakaawa para mapansin. Alex, may mga taong mawawala sa buhay natin kahit hindi dahil kulang tayo, kundi dahil tapos ng papel nila. Sa bawat yugto ng buhay natin, hindi lahat ng kaibigang nakakasanayan natin ngayon habang buhay nating makakasama. May mga kaibigan tayo nung elementary tayo na hindi na natin nagiging kaibigan nung high school. May mga kaibigan tayo ng college natin na kahit gaano natin ka-close, hindi na natin makakasama kapag tayo'y mga nagsipagtrabaho na o nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Piliin mo ang mga taong pipiliin ka rin. Hindi dahil ikaw yung maaasahan, kundi dahil mahalaga ka sa kanila. Ang taong importante sa iyo ay hanap ng oras at hindi ng dahilan para lang makasama ka. Kung piliin man nilang lumayo, ibig sabihin nun na kulang ka. Minsan kasi ang pagbitaw ay hindi kawalan, kundi pagliligtas sa sarili. Yun lang. Siguro nga, na baka naibuhos mo yung lahat ng pagkakaibigan kaya mong ibigay para sa kanya. Pero marami ring tao na baka gusto ka rin maging kaibigan. Or intindihin mo lang, baka sa gaya ninyong sitwasyon ninyo, magkakaibigan kayo. Pero baka meron siyang kasintahan na hindi pa siguro handang ipagtapat sa'yo. Kung tingin mong nasasaktan ka na, lumayo ka na. Huwag mo nang hintayin yung point na mag-iisip ka na ng hindi maganda para sa kanya. At nasa sa'yo rin yan kung takalimang dumating yung time na babalik siya, kung tatanggapin mo pa siya. Yan lang muna ngayon. Sa mga ibang nakapakinig, mag-comment kayo kung ano tingin nyo maa-advise natin kay Alex. Muli, ito si Kuya Eli. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay may kwentong katulad kay Alex, tandaan mo na hindi ka makasarili sa pagprotekta ng puso mo. Kung napadpad ka rito, baka may pinagdadaanan ka, o baka gusto mo lang makinig, o baka gusto mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Pwede rin namang may payo ka na gusto mong ibahagi. Sa channel na ito, binibigyang boses ang mga kwentong matagal na kinikimkim. At sa dulo ng bawat kwento, pag-usapan natin ang problema mo. Baka may paraan pa. Tara, pag-usapan natin yan.